Hi, I'm Jamacob and I'm here to talk to you about data privacy. By this time, you will have already taken up a module on data security. And so this module on data privacy is meant to complement that module and in order to give you a more complete picture of what a good data governance framework looks like. The objectives of this session are quite simple, which is to introduce you to the key concepts and principles of data privacy, which should allow you to locate its ideal role in an effective data governance setting. Pagkatapos nito, you should be able to first explain the concept of data privacy, and then next, identify the fundamental data privacy principles and data subject rights. And then third, understand the role of data protection officers in all of this. And then finally, jumpstart the establishment of a privacy program within your respective organizations. Bilang summary, ganito more or less ang flow ng ating discussion. First, we'll have a short introduction to data privacy and some key and critical concepts that are necessary in order for you to understand what it is all about. And then, talakay natin yung mga sinasabing data privacy principles, which guides the processing of personal data. And then, kabisaduhin naman natin yung mga tinaguriang data subject rights, which all of us as human beings, whenever our personal data are being processed, we can exercise these rights. And then, we'll take a look at what these so-called data protection officers are and what are their responsibilities. And then finally, tingnan natin yung itsura ng isang typical privacy program, which is essential for any organization engaged in the processing of personal data. Yung data privacy, introduction to data privacy rather, I've further divided it into smaller sections, bite-sized sections para mas madaling intindihin. So first, let's take a look at the concept of data privacy. And then, ano yung underlying principles when we say data privacy or when we look at data protection laws. And then, that's the time when we look at the concepts themselves. Yung sinasabi kong concepts na importanteng maintindihan ng lahat na gustong maunawaan ng husto ang data privacy. And then we proceed to the scope of the Data Privacy Act, which is the one we have here in the Philippines. But it also more or less mirrors the scope of data protection laws in a lot of other countries. And then finally, under this topic, we look at the so-called criteria for lawful processing of personal data. Or sa madaling sabi, ano ba yung mga basihan or legal na basihan para masabing maayos yung pagpaprocess mo ng personal data. Yan, unahin natin siguro yung konsepto ng data privacy. Yung data privacy, also referred to as data protection, is an individual's right to assert control over the processing of his or her personal data. It is just one of several facets or dimensions, sabi nga nila, of the human right to privacy. Yung iba pang facets or dimensions na tinutukoy ng iba, they would ordinarily include communication privacy, territorial privacy, and bodily privacy. Now, to uphold data privacy, a person or organization handling personal data is typically asked to adhere to a set of so-called data privacy principles and to recognize certain rights in favor of data subjects. Both of these we will take up in a little while. Data protection laws, such as the Data Privacy Act of the Philippines, make sure that these principles and these rights are followed and upheld, respectively. Now, ano ba yung policies na nag-underpin or sumusuporta sa mga data protection laws like the Data Privacy Act? Sa katunayan, data privacy laws like the TPA are not actually meant to unnecessarily obstruct information sharing practices, which is a common misconception nowadays. In fact, the DPA's twin policies are actually to protect privacy and at the same time ensure that the free flow of information that there is free flow of information in order to promote innovation and growth. So these
two are important as far as the DPA is concerned. Now, for a basic understanding of data privacy, ito yung mga concepts na kailangan kilalanin natin lahat ng husto. First, yung konsepto ng personal data. When we say personal data, ito yung collective term used to describe personal information, sensitive personal information, and privileged information. When we're talking about personal information, it's any information or set of information from which the identity of a person or individual is apparent or can be reasonably or directly ascertained. Sensitive personal information is actually a subset of personal information, and it refers to any of those that falls under the list provided by the DPA. Yung listahan na yan, they include information like a person's race, marital status, age, religion, political affiliations, health, education, government-issued numbers, and a few others, including any other information specifically required by law to be kept classified. Andiyan naman yung privileged information. Ito naman, it refers to any information which under our rules of court and other laws ay tinuturing na privileged communication. Yung communication between husband and wife and the communication between lawyer and client, mga examples yan ng privileged communication. And therefore, according to the DPA, sila din daw ay considered privileged information. Yung processing. Ito namang processing, itong term na processing, it refers to any operation or set of operations performed on personal data. So, if it is something that you can do to personal data, it is considered processing of personal data. Next, data subject. I think I mentioned this one already earlier. So, it refers to any person or individual whose personal data is being processed. So, any one of us, humans, anytime our personal data is processed, we are considered data subjects. Personal information controllers naman, these are entities that control the processing of personal data, particularly the purpose of the processing and the means of processing. So, it could be a person, a natural person, or a human being. And it could also be a group or an organization. And then when we're talking about personal information processor, it is a separate entity from the controller. It also processes personal data, but only for or on behalf of the personal information controller. So hindi siya simpleng empleyado or officer ng isang personal information controller. So kailangan hiwalay siyang entity sa personal information controller. And then finally, we have the National Privacy Commission. So, baka familiar na yung karamihan sa atin, but just the same, I want to remind everyone that the National Privacy Commission is the government agency tasked with implementing the DPA. It is also called the Data Protection Authority of the Philippines. Now, keeping in mind yung mga concepts na we just defined, it is now easier to appreciate the scope of the Data Privacy Act. We can describe it in this way. So, it applies to the processing of personal data and to all the entities involved in it or in the processing of personal data. Kasama na yung mga pinaprocess sa labas ng Pilipinas for as long as the data refers to a Filipino or a resident of the Philippines. Now, I should note that the law does recognize a number of exceptions, the DPA I mean. Focusing on them now, however, is not advisable, especially for a short presentation like this one. This is because a brief discussion, not a nuanced discussion, could lead to a lot of misconceptions when we're taking a look at these exemptions rather. So anyway, it is safer to work within the parameters of the law. So we just assume that the data processing that we intend to perform is covered by the law, especially since if allowed naman talaga siya ng Data Privacy Act. Now, let's proceed to the last section under this
topic, which is which are rather the criteria for lawful processing. Bilang controller kasi, after you have determined that your data processing operation is covered by the DPA, yung logical next step is siguruhin na meron kang lawful basis para gawin siya, para isagawa yung data processing operation mo. Ang DPA, may listahan siya ng mga posibleng legal basis for processing personal information. At meron din siyang hiwalay na listahan para sa processing naman ng sensitive personal information and privileged information. For personal information, andyan yung consent. Ibig sabihin, nagbigay ng pahintulot or consent yung data subject. Andyan din yung contract. Ibig sabihin, yung pag-process ng personal data, naaayon ito sa kontrata sa pagitan ng controller at ng data subject. Yung legal obligation naman, ibig sabihin, obligasyon kasi ng controller na i-process yung personal data. Pag sinabi naman nating vital interest, ang tinutukoy nito ay yung mga pagkakataon na kung saan yung processing of personal data is necessary in order to take care or pangalagaan yung mga importanteng interest ng data subject. Andyan din yung national emergency na sinasabing pwede ka mag-process ng personal information if kinakailangan mo siya para mag-responde sa isang national emergency. Yung public order and safety naman, sabi, ang data processing ay allowed if pangangailangan kasi ito ng public order and safety requirements. Yung public functions, ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay isang public authority at kailangan mo siyang gawin para gampanan ang inyong mandato, allowed din yung data processing. And then ang huli, under criteria for lawful processing of personal information, yung legitimate interest. Ang ibig sabihin naman nito, kung ang controller ay or kahit isang ang third party ay may lehitimong interest sa pagpoproseso, pwede siyang payagan. Pero ito ay sa ilalim ng isang kondisyon. Na dapat daw, ayon sa DPA, walang basic na karapatan o kalayaan yung data subject na masasapawan or mapapawalang bisa nitong tinatawag na lehitimong interest ng controller or data subject. So, kailangan tandaan yan. Kasi kung mas importante pala yung karapatan ng data subject, hindi uubra yung lehitimong interest ng controller para sabihin niyang pwede niyang i-process yung personal information. Pagdating naman sa sensitive personal information and privileged information, andyan din yung consent. Andyan din yung legal obligation. Meron din tayong ground that relies on the life and health of the data subject. Ang sinasabi nito, kung kailangan daw iproseso yung impormasyon para pangalagaan ang kalusugan o buhay ng data subject or kahit ng ibang tao, pwede kang mag-process. Subalit, ito daw ay sa pagkakataon lamang na hindi pwedeng magbigay ng consent mismo yung data subject. Ibig sabihin, kung pwede naman siya magbigay ng consent pero ayaw niya talaga, wala kang magagawa. Yung sunod naman is medical treatment. Kung kailangan mo daw bigyan ng medical treatment ang data subject, kahit walang pahintulot mula sa kanya or walang consent siyang binibigay, pwede mo din daw itong gawin, yung pagpaprocess ng personal information niya. Yung protection of rights and interests naman, sabi, pwede kang mag-process ng sensitive personal information kung kailangan ito sa proseso tulad ng isang paglilitis. And then, yung exercise or defense of legal claims, medyo related siya. Pwede ka rin daw mag-process ng sensitive personal information or privileged information kung kailangan ang processing para itaguyod or depensahan ang legal claims nung nagpa-process ng information or ng controller. And then, andyan din yung kung ibibigay mo lang naman daw kasi yung impormasyon sa gobyerno or public authority, maaari din daw itong isagawa, pero kailangan na ayon ito sa maayos at tamang proseso.
So itong dalawang listahan na itong pinakita ko just now, ito yung mga maaaring pagpilian ng isang entity para gawin niyang legal or siguruhin niyang legal ang kanyang pagpoproseso ng personal data. Yan. Punta na tayo ngayon sa data privacy principles. Once assured na kasi ang isang controller na meron siyang lawful basis or legal basis para sa kanyang data processing operation, ang sunod naman na hakbang ay dapat siguruhin niya na ang pagpaprocess niya ay consistent dito sa set of common principles na to na kinikilala actually ng iba't ibang data privacy or data protection laws. Ang tawag nga dito ay data privacy principles or data protection principles. Madali lang naman silang intindihin. Yung una, lawfulness and fairness. Ang sinasabi nito, dapat ang pagpoproseso ng personal data ay naaayon sa batas. Para naman maging fair ang processing, kailangan naman daw transparent ito. Alam dapat ng data subjects na kinokolekta at ginagamit ang personal data niya. So yan yung lawfulness and fairness principle. Yung purpose specification principle naman, ibig lang sabihin yan is dapat alam ng data subjects bakit kinokolekta ang personal data nila or para saan ito gagamitin. Ganun lang kasimple. Next, proportionality. According sa principle na to, dapat ang kukolektahin mo lang na personal data ay yung kailangan mo para ma-meet mo yung purpose or objective na diniklara mo or sinabi mo. Kapag nakamit mo na rin yung objective na yon, ang general rule is dapat ay i-delete mo na or itapon mo na yung data na kinolekta mo sa ligtas at maayos na paraan. Maliban na lamang siguro kung meron ka pang ibang legal at lehitimong dahilan para i-retain pa yung personal data. Next, data quality. Ang ibig sabihin naman ito, dapat siguruhin mong accurate, relevant, and hanggat sa maaari, up-to-date ang kinolekta mong data. Openness and data subject rights. Maliban kasi sa pagiging transparent, ibig sabihin din ng openness ay dapat may mechanisms ka din para ma-exercise ng data subjects ang mga karapatan nila. Next, security. Ang security naman medyo straightforward. Ibig sabihin lang, kapag may kinolekta kang personal data at nasa iyong possession yung data na yan, kailangan mong siguruhin na ligtas itong personal data na to mula sa kung ano-ano mang panganib na meron, whether man-made man yan or natural na or of natural causes, kumbaga bawa sunog, lindol, etc. etc. And then finally, andyan yung accountability. Ibig sabihin lang ng principle na to, bilang entity na nagkolekta at nagpoproseso ngayon ng personal data, dapat mong akuin ang pagiging responsable sa mga personal data na kinolekta mo at ginagamit mo. Yun ang ibig sabihin ng accountability. Ayan. Next naman, tingnan natin yung tinatawag nating data subject rights. So sabi ko nga kanina, lahat tayo bilang individuals, anytime na pinaprocess ang personal data natin, tayo ay data subject. So itong mga karapatan na to, meron tayo at pwede nating i-exercise at obligado din ang isang controller or processor na i-recognize ito kung gusto natin silang i-exercise. So ano-ano ba itong mga karapatan na to? Una, andyan yung right to be informed. According dito sa right na to, karapatan ng data subject na malaman na pinoproseso ang personal data niya. At ilan pang mga detalye tungkol sa pagpoproseso na to. Ito ang dahilan actually kung bakit meron tayong mga privacy policies or privacy notices. Andyan din yung right to object. Ang ibig sabihin ng right to object, karapatan din ng data subject magreklamo o bawiin ang pahintulot niya or consent niya sa pagproproseso ng kanyang personal data. May mga binibigay lang na grounds ang Data Privacy Act kung kailan mo pwedeng i-exercise itong right na to.
Yung right to access naman, ibig sabihin, maliban doon sa impormasyon na kusang ibibigay dapat ng isang controller tungkol sa kanyang data processing activities, karapatan din daw ng data subject ang ilang na malaman pa or ma-access pa ang ilang karagdagang impormasyon. At ang mga impormasyon na to ay tinatakda sa batas. So kung ano yung nakasulat na batas na pwede mo pang hingin sa controller, pwede mong erase sa controller na may hawak ng inyong personal data. Yung right to rectification, simple lang. So bilang data subject, may karapatan kang ipawasto or ipakorek ang anumang pagkakamali, error, or inaccuracy sa personal data mo na hawak-hawak ng controller. Yung erasure, right to erasure or blocking, ito naman yung karapatan na ipatigil ang pagpoproseso ng personal data or ipa-delete mismo yung personal data based doon sa mga grounds din na nasasaad sa Data Privacy Act. So, hindi lang basta-basta na maisipan mo magpa-delete or ipatigil ang processing, masusunod ka. So, meron din lang grounds na sinasabi sa Data Privacy Act. Andyan din yung right to damages. Ang ibig sabihin nito, karapatan ng isang data subject na makatanggap ng damages or danyos kung siya ay makaranas ng harm or injury bilang resulta ng maling pagpoproseso ng controller sa kanyang personal data. At ang panghuli ay ang tinatawag na right to data portability. Ang karapatan na to ay ang karapatan na makahingi ng kopya ng iyong personal data kapag electronic ang method ng pagpaprocess ng iyong personal data. At ito ay tinatago or ginagamit sa isang format na kinikilala ng karamihan or sa English nga sabi na commonly used format. So, ibig sabihin ito, yung right mo na makakuha ng kopya, limitado doon sa electronic na processing. So, kung paper-based yung processing ng personal data mo, hindi ito pwedeng i-invoke itong specific na karapatan na to. Ayan. Nasa second to the last topic na tayo, which is yung Data Protection Officer. So, sino nga ba ang Data Protection Officer or DPO? Sa madaling sabi, siya ang individual or individuals actually na responsable for making sure the organization he or she works for actually complies with the relevant data protection laws and policies. Yung mga data privacy principles na binanggit natin kanina, yung criteria for lawful processing, yung mga data subject rights, dapat siguraduhin ng DPO na yung organisasyon niya, kinikilala ang mga yon at alam kung kailan dapat pagbibigyan ng data subject kapag ini-exercise niya ang kanyang rights at kailangan alam niyang pagsabihan ng kanyang organization kung lawful ba yung pagpaprocess niya ng personal data. So, bawat entity na engage sa pagpaprocess ng personal data, kailangan may DPO. And then, ang DPO, masasabi siguro natin na meron siyang in general, 4 na key functions. Una is compliance. Pag sinabi natin compliance work ng isang DPO, this is where the DPO ensures that his or her organizations complies with the requirements of applicable data protection laws and policies. Example, kung DPA ang pag-uusapan natin, andyan yung requirement na mag-submit ng annual report on security incidents sa NPC. Andyan din yung requirement na mag-register ng inyong data processing systems sa NPC. So, pasok yan sa compliance work ng isang DPO. Yung sunod is yung incident management and complaint resolution na function niya. Ito naman, kailangan siguraduhin ng DPO na yung organization niya ay may protocol or rules para sa reporting at pag-manage ng mga personal data breaches at iba pang uri ng security incidents. Sa inquiry and document support naman na work, ito yung kung saan pina-facilitate dapat nung DPO
yung pag-review at develop ng mga policies, contracts, and other documents relating to data privacy. Dito rin niya ina-address dapat yung mga inquiries or concerns ng data subjects, ng NPC at iba pang regulators at maging ng iba pang third parties basta't patungkol ito sa data processing activities ng organization na kung saan siya nagtatrabaho. And then finally, andyan yung capacity building. Simple lang naman ang kahulugan nito, which is that yung DPO, kailangan magsagawa siya ng mga aktibidad, gumawa siya ng mga materials kung saan mas lalo niyang patitibayin yung kakayahan ng organisasyon para mag-comply sa Data Privacy Act or sa Data Protection Laws. Para sa kalaunan, magkaroon ng tinatawag na culture of privacy within his or her organization. Ayan. Panghuli ay ang privacy program. Ang privacy program, ito siguro yung masasabi nating kabuuhan ng lahat ng data privacy efforts ng isang organizations. Dito na magsasama-sama yung mga policies ng isang organizations, technical, organizational, and even physical security measures ng isang organization. And ang isang privacy program, masasabi siguro natin na merong 8 key components. Una ay ang pagkakaroon ng Data Protection Unit or DP Unit. Ang component na to ng privacy program, ibig sabihin, yung organization, dapat meron siyang isang unit or office na responsible nga for ensuring compliance with data protection laws and policies. Yung pagkakaroon ng DPO, pasok siya dito. Ngayon, kung malaki kang organization, pwedeng isang buong opisina at hindi lang isang tao ang iyong itatalaga at bibigyan ng ganyang trabaho. Dapat ang capacity at resources ng office na to ay proportional sa trabahong kanyang dapat gampanan. Next, security incident management. So, dapat mag-develop din ng protocols, measures ang isang organization for the reporting and management of data breaches and other security incidents. So, kung i-connect natin siya dun sa DPO, isa dito sa key functions ng DPO. So, siya dapat ang nangunguna or nagli-lead sa pag-put up nitong component na to. Next, ay ang Privacy Impact Assessment. Ang Privacy Impact Assessment or PIA, siya ay isang risk assessment tool na tinutukoy ang impact or epekto ng isang data processing activity sa mga karapatan ng data subjects or sa privacy ng data subjects. Dapat ang isang organisasyon na nagpaprocess ng personal data ay may sariling PIA program na nagsasabi kung kailan niya isasagawa ang isang PIA at paano niya ito isasagawa. Yung transparency and consent mechanisms naman, ibig sabihin ang isang organization dapat gumagamit siya ng mga angkop na privacy notices in connection sa kanyang mga data processing activities. Kung kinakailangan, meron din dapat siyang consent mechanisms para masigurong meron siyang legal basis para sa mga naturang data processing activities. Ayan. So, next, capacity building mechanisms, medyo naulit ang kahulugan nito dahil mini-mirror nito yung responsibilidad ng data protection officer. Pero ito, pinapakita lang nito na hindi lang siya trabaho ng DPO. Yung buong organization actually, responsibility niya na magkaroon siya ng strategy at programa para sa pag-develop at implement ng mga activities and projects na magbibigay sa organization mismo at tauhan niya ng sapat na knowledge and skills on data privacy. Ang resulta nga nito, tulad ng nabanggit kanina, ay yung pagkakaroon ng culture of privacy within the organization. Ayan. Yung third-party management, dapat daw may malinaw na policies and protocols kapag nakikipag-transact ang isang organization with third parties or with other organizations or with individual consultants, etc., etc. Particularly kung may involved na pagpoproseso ng personal data.
This includes having appropriate contracts with adequate data protection provisions. Kung narinig nyo na yung mga katagang data sharing agreements, data processing, outsourcing agreements, dito yan pumapasok sa component na to. Second to the last ay ang data subject engagement component. Dapat din daw kasi ang isang organization may mga mekanismo para nga handa siya na rumisponde kapag gustong i-exercise ng mga data subjects ang kanilang mga karapatan. Lalong-lalo na siguro kung sila ay may reklamong gustong ipaabot doon sa entity na nagpoproseso ng kanilang personal data. And then huli ay yung tinatawag na regulator engagement. Dapat daw kasi maayos ang coordination ng organization or ng entity at pakikipag-communicate niya sa NTC at iba pang regulators. Isali mo na rin siguro yung law enforcement authorities kung kinakailangan. And nangangahulugan nito na if necessary, dapat willing siyang isubject yung sarili niya sa compliance checks or appropriate investigations na isasagawa ng mga regulators na ito. Ultimately, tanging ang isang organization na may mature privacy program lamang ang makapagsasabi na talagang fully compliant na siya sa mga applicable data privacy laws and policies. And more often than not, ito ay ang organisasyon na may maayos na data governance framework. Para sa mga karagdagang resources, kung gusto nyong tingnan kung saan pinagkukuha yung mga information na naisali sa slide deck na ito, pwede yung tingnan mismo yung batas, yung RA 10173, yung implementing rules niya, at maging yung mangilan-ngilan na issuances ng National Privacy Commission, tulad na nung Circular on Security of Personal Data in Government Agencies na pwede rin actually gamitin ng private sector bilang guide. At andyan pa yung marami pang iba. So yun lang po ang session, maikling session natin on data privacy. Salamat at hopefully marami kayong natutunan.